Mga idol at kabayan, breaking news! US Marines na nakatalaga sa medium-range missile battery darating sa Pilipinas kasama ang kanilang mga pinakabagong alas laban sa mga barko ng kalaban. Sa darating na Balikatan 2025 at sa Laklib 9 na gagawin sa Pilipinas, dadalhin ng puwersa ng Amerika ang Nemesis o yung tinatawag nilang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang anti-ship missile. Grabe, isa-isa nang ipinapakilala at itinuturo ng Amerika ang kanilang mga makabagong sistema sa mga sundalong Pilipino. China iyak ngayon sa Estados Unidos dahil sa tuloy-tuloy na parusang ipinapataw sa kanila. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na wag daw dapat ibuli ng malalakas na bansa ang maliliit na bansa. Ano daw? Ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas? Dagdag pa ng China, hindi dapat magpagamit ang Pilipinas sa Amerika. Department of Foreign Affairs agad namang rumespak sa mga sinabi ng Chinese Foreign Ministry. Ang ipinaglalaban ng Pilipinas ay karapatan at interes ng mga Pilipino. Chinese Foreign Ministry gumamit ng mga Chinese name sa pagtawag sa mga islang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas habang nakikipag-usap ito sa international media. Kaya karapatan din nating mga Pilipino na ipakilala sa mundo ang salitang West Philippine Sea. Nako, eto na, Amerika totoong nakasentro ngayon ang kanilang atensyon sa Indo-Pacific region dahil mas pinapalakas pa nito ang kanilang suporta sa Pilipinas pagdating sa seguridad at depensa. Mga sundalo ng US Marines na nakatalaga sa Medium Range Missile Battery, 3rd Littoral Combat Team, 3rd Marine Littoral Regiment, 3rd Marine Division ay nagsasanay ngayon sa Hawaii. Ang pagsasanay ng US Marines na kanilang isinasagawa sa Pohakuloa Training Area sa Hawaii ay kanilang dadalhin sa Pilipinas para suportahan ang pinakamalaking taon ng pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, ang Balikatan 2025 at kamandag na ang mga medium-range missile battery na inyong makikita sa likurang bahagi ay ang tinatawag na Nemesis, nang ibig sabihin ay Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang anti-ship missile na kayang wasakin ang mga barkong pandigma ng kalaban na dadalhin ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas. My name is Gunnery Sergeant Wesley James Brown. I'm the Battery Gunnery Sergeant for the Medium Range Missile Battery for the 3rd Littoral Combat Team, 3rd Marine Littoral Regiment. What is the Nemesis and its capabilities? Nemesis stands for Navy Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System. The capabilities are it's a ground-based anti-ship weapon system that can sink ships. Ang mga makabagong armas na ito na dadalhin ng Amerika sa Pilipinas ay isang malaking tinik sa mga plano ng China dahil mas dumadami pa ang mga high-tech na mga armas sa depensa ang ipinapakilala at itinuturo ng Estados Unidos sa mga sundalong Pilipino. Bagong-bago pa ang sistema na ito, mga kabayan. Hindi natin kailangan pa ng mga barkong pandigma para lamang tapatan ang malalaking barko ng China dahil ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay pwedeng ilagay saan mang kalupaan ng Pilipinas ng mas mabilis. Kinumpirma naman ni Brigadier General Michael Luhico na ang gagawing Balikatan 2025 ay mas malaki at mahalaga dahil susubukan ng Armed Forces of the Philippines ang lakas ng kanilang depensa sa war games na ito. Kasama din sa military exercise na ito ang mga sundalo mula Australia at Japan. Mas maraming mga observer ang makakasali mula sa bansang Europa at maging sa mga miyembro ng Asia, at ang inaabangan ng lahat ang pagkakaroon din ng maritime strike o sinking exercise na masusubukan ang lakas at puwersa ng mga kagamitan pang depensa ng Amerika at Pilipinas. For ground operations, it's a combination of infantry, artillery, and armored units working side by side together. So part of it is not only do we test the capability of these arms, but also how they work together as part of a combined arms team. Any armor platform provides you the advantages of speed, firepower, and protection. So these are essential capabilities that you need, especially when you're going into mobile warfare. So they are lethal in both the offense and also in the defense. Well, all of this is really intended to prepare us for external defense. So when you are already doing this at the component level, so we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. There will be participation coming from the ADF, the Australian Defense Force, and the JSDF, the Japanese Self-Defense Force. We will also be having a more robust
participation of observers coming from Europe and also from ASEAN. Sa ibang balita naman, Chinese Foreign Minister muling ipinakita ang kanilang pagiging double standard. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi na dapat daw ang mga malalakas na bansa o major power kung tawagin nila ay wag daw ibuli ang mahihinang bansa. Naku po, itong China talaga mga kabayan, ubod ng sinungaling. Sinabi ito ng China laban sa Amerika sa patuloy na mga parusa na ipinapataw ng Estados Unidos laban sa People's Republic of China. Itunuturing ng China na sila ang mahina at Amerika naman ang siyang malakas na bansa. Pero marami ang nag-react, hindi makapaniwala at bumatikos sa mga sinabi ng Chinese Foreign Minister dahil ang ginagawa ng China sa mga kalapit na bansa nito tulad ng Pilipinas ay taliwas sa mga sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. If every country emphasizes its own national priorities and believes only in strength and status, the world will regress to the law of the jungle. Small and weak countries will bear the brunt, and international rules and order will be severely impacted. Major powers should assume international obligations and fulfill their responsibilities as major powers. They should not be profit-driven, and they should not bully the weak. No country should expect to suppress and contain China on one hand, while maintaining good relations with China on the other. This kind of two-faced approach is not conducive to stable bilateral relations and will not build mutual trust. Dagdag pa ng Chinese Foreign Minister, nagpapagamit daw ang Pilipinas sa Western powers upang labanan ang China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng Chinese Foreign Minister sa international community, tinawag nito ang anunsyo na rin Asia at ang bahol ni Masinok naman na Wang Yan daw na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga Chinese name na ito ay hindi mo makikita sa mapa, kaya ang paggamit ng salitang West Philippine Sea na nasa batas ngayon ng Pilipinas kapag tayo ay nagsasalita kaharap ang ibang mga bansa ay karapatan nating mga Pilipino. 中方将继续依法维护自身的领土主权和海洋权益，在管控仁爱礁、黄岩岛时，也会根据实际需要体现我们的人道主义精神。但我要在此讲明的是， Agad naman itong itinanggi at nilinaw ni Department of Foreign Affairs Secretary Manalo na ang mga nangyayari sa West Philippine Sea ay purely Philippine interest lamang, hindi dahil na inuudyok tayo ng Amerika at ng iba pang mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Foreign Minister Wang Yi openly criticized Philippines' strategy to South China Sea, calling it a screenplay of Western forces. How does the Philippines want to react? Well, we're not going to react. I think he was speaking at a conference. Well, all I can say is what I read in the papers that, here we, in a way, we're distorting the issue. It's being cast in the light of a strategic rivalry among the big powers, when actually the issue is really an issue of Philippine interests. And it's how it affects the Philippines. Has no connection to any kind of strategic rivalry among the big powers, and we think it should not be viewed that way. And if that's unfortunately the way they view it, then certainly it won't really lead to any productive talk. So we really hope that we look at this as an issue which concerns Philippine interests specifically and not any other country. Laban Pinas.